Magandang gabi po. Ito naman pag-usapan po natin yung paglalapastangan o pagre-rape ng COMELEC sa ating saligang batas. Kung saan po ay tahasang sinabi nito na hindi nila pwedeng i-disqualify si Erwin Tulfo na kahit Amerikano sapagkat daw, sabi nila, hindi naman daw nakalagay sa batas ng Omnibus Election Code ang pagiging Amerikano na dahilan para i-disqualify sa pagkakandidato. Napaka-pinilapastangan talaga nila. Nung sinabi nila, ang kanilang pinakita ay yung Section 12 saka Section 68. Sa Section 12, yan po yung mga listahan ng mga dahilan na kumbaga parang nasintensyahan sa krimen ang isang tao ay bawal na tumakbo. Sa Section 68 naman po, yan ang listahan ng mga election offenses kagaya po ng pambili ng boto ang dahilan para i-disqualify isang kandidato. At sa huling paragraph niyan, so talata niya, pinakahuli, nakalagay din dyan yung permanente kang residente ng ibang bansa, kahit Pilipino ka pa, lalo na si Erwin Tulfo na Amerikano na, siyempre automatic residente sa ibang bansa, ay hindi pwede tumakbo. Pero hindi nila ginamit. Hindi ginamit ng COMELEC. Tapos, hindi rin nila ginamit ang Section 64 ng Omnibus Election Code. Kung umaasa sila, gumagamit sila sa election code para tumbahin ang aking petition, bakit hindi na ginamit ang Section 64 ng election code din na nagsasabi na walang sinuman na tao maaaring ihalal bilang parliamentary member or congressman or senador kung hindi siya natural born Filipino. Napakasimple. Tapos, hindi nila in-apply. So, nag-file ako ngayon ng motion for reconsideration para i-erase sa NBank. Anong sinabi ko ron? Hoy, nakalimutan nyo sa Section 64 ng Omnibus Election Code ay nakalagay dyan na walang sinuman na hindi Pilipino maaring maihalal. So, paano mapigilan ng COMELEC? Kasi COMELEC ang tagapagpatupad ng batas na yan. Paano nyo ngayon mapatupad ang batas na nag-uutos na walang Pilipinong na walang sinumang tao na maaring mahalal na bilang congressman kung hindi siya Pilipino? Siyempre, the only way is itanggalin nyo i-disqualify nyo by whatever means. Tapos nakalagay din naman, sabi nyo, hindi daw rin nakalagay sa inyong omnibus, sa inyong rules of procedure. Oy, excuse me, kayo mismo ang gumawa ng tinatawag na resolution number 11046 kung saan sa section 1 yan ay nagsasabi na maaring gamitin sa disqualification case ang mga nakalagay na disqualification sa ating saligang batas o konstitusyon at mga batas. Nakalagay naman sa ating konstitusyon sa section 13, article 6 ng 1987 Constitution nagsasabi na walang sinuman ang mahalal pagka-senador kung siya ay hindi natural born Filipino citizen. Hindi nyo. Ang nag-file ako ng motion for reconsideration, ganun ang binanggit ko. Anong ginawa nyo? Anong sinabi nyo? Hindi daw, wala daw. Inuulit-ulit ko lang daw argumento tapos yan daw ay bagong argumento. Naku naman itong mga taga-COMELEC. You committed the crime of trampling the sacredness of the sanctity of our Constitution. You deserve no less than impeachment. Ang ginawa niyo po ay pagtatraidor sa inang bayan or betrayal or public trust. Pagtatraidor sa tiwala ng bayan. At maliban pa dyan, culpable violation of the Constitution yan. Kaya dapat kayong tanggalin sa opisinang yan. Hindi pa ba niyo naisip yan na asar ng tao sa inyo? Ang dami niyo pang ginawa na mga kabulastugan sa inyong miro-miromatic na yan? Anong ginawa niyo? Paano nangyari, ha, Mr. Garcia,
Bakit ang tagal ko na ng petition ko? May 14 pa yun yung petition ko to declare the election of the senators, for senators in general failure. Ang katwiran ko ay sapagkat hindi na malalaman kung sino ang nanalo sa pagkasenador na top 12. Bakit ko nasabi? Kasi nagkaroon po ng 17,028,780 na overvotes. Ibig sabihin overvotes, 17,028,000 na Pilipino ang boto nila ay hindi nyo binilang. Just because, according to you, sumobra sa 12 ang bilang. Tapos lumabas pa ito ng competition itong bubo sa math. Bubo ka naman sa math. Pasensya ka na, Mr. Erwin Garcia. Bakit mo para sabi niya, hindi po totoong 17 million yan. Kundi 1 million plus lang. Bakit? Paano gagawin? I-divide lang sa 12 ang 17 million para malamang overvotes. Oy, tanungin mo kahit sino nakikinig dito sa akin. Paano mo malalaman ko? Sabihin na natin totoo sinasabi niya, yung overvotes na yun ay binilang lahat ng binoto na hindi nakakount. Kung overvotes, ibig sabihin, lampas sa 12. Dapat divided by 13 or divided by 14, divided by 15. Niluloko nyo ba kami? O ngayon, ladies and gentlemen, ipakita ko sa inyo yung ebidensya ko na Amerikano si Erwin Tulfo. Inamin pa ito ni Erwin Tulfo. Ito, ipakita ko sa inyo. Tapos, hindi ko na kailangan humingi sa inyo na kayo na magusto kasi hindi naman ito isang bagay na mahirap, mahirap tingnan. Makita mo pa lang automatic na Amerikano siya. Ayan pakita natin. Ito pong isa sa itong mga ebidensya ko na pangunahing ebidensya ko para mapatunayan na siya ay Amerikano. Ito po. Ito. So, nakikita niyo ba yan? Yan ay resibo na binigay ng US Embassy para magpatunay na natanggap ng US Embassy noong June 27. Ang original US passport under the name of Erich Sylvester S. Tulfo at ang US Social Security card under the name of Erich Sylvester Tulfo. Sino pumirma? Ang pumirma niyan, yan Official ng US Embassy yan. Pagkatapos niyan, ito pang isa kong ebidensya. Ito pang isang ebidensya ko. Ayan, nakikita niyo ba yan? Isang ebidensya ko yan. Nagsasabi, Embassy of the United States of America, Manila, Philippines, October 11, 2022. Erich Sylvester Tulfo. Dear Erich Sylvester Tulfo, the Department of State has revoked US passport number, yung number na yung pangalan ni Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid US passports issued to you pursuant to yung batas nila which provides that US passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. Ibig po sabihin, ang ginawa mo, pwedeng sabihin illegal. Pwede sabihin pandaraya, fraudulent. Pwede sabihin na nagkamali erroneously. Yan po ang ebidensya ko na Amerikano ka. So ngayon, sinabi pa dito, the regulations cited in this letter may be found at HTTP, o kunin yung address, ibuksan nyo, www.ecfr.gov. So, nakalagay ito, Department records show that you initially executed a US passport application on 1991 or in 1991, dapat ang English, in which you were issued a US passport number on May 24, 1991. Subsequently, on October 19, 2001, you submitted a US passport renewal application and were issued US passport number. And additionally, on August 5, 2011,
you submitted a US passport renewal application. As a result, you were issued a US passport number, okay, on August 5, 2011. Most recently, you submitted a US renewal passport application and presented your previously issued US passport and number as you identify yourself as a US citizen. Consequently, a US passport number dated was given to you on August 6, 2021. Ibig sabihin po, dito ka na, nagprograma ka pa, na kung ano-ano pang ginagawa mo, na tinutulungan mo pa si Duterte, ay kumuha ka pa, nag-apply ka pa ng US passport. Anong ibig sabihin ito? Anong buri mo? Diyan ka maawatan. Pagkatapos, sinabi dito, an investigation ng US Embassy ay nagpapakita na si Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak noong December 30, 1965 sa Hawaii ay hindi mo totoong identity. Ibig sabihin, nagpalsipika ka at gumawa ka na ng krimen laban sa Amerika. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963 in the Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in the Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Sinabi mo, inamin mo na ikaw ay nanloko, nandaya para makakuha ng US passport. Lastly, on September 14, 2022, you were issued on your US visa application, you admitted, in fact, your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, ikaw ang tinuturo ng Amerikana gumawa ng kabulastugan at ang gumawa ng Erich Sylvester Tulfo na passport application. So, ito ay the-revoke. Yan po. So, ladies and gentlemen, napakatindi po ng ebidensya. Tapos sasabihin nyo, dapat nyo, sasabihin nyo kumilik. Papatakbuhin nyo pa ito. Anong klaseng kumilik kayo? Very clear ang ebidensya. It does not lie. Amerikano siya. Tapos, paupuin nyo. Kaya po, ladies and gentlemen, ito po yung resolution ng COMELEC na nagsasabi na binasura ang aking motion pre-consideration. At mayroon pang sa pagpirma pa lang ng resolution, may anomalya na. Okay? So ito, unang anomalya nila, pumirma sila ng 5 ng mga lahat ng commissioner, 7. Sunod na kasunod nun, binawi nila yung resolution na yun at binigyan nila ulit ako through email at sinabi nila, ito pala, yung isa, tinanggalan nila no part. Ayan. Nakita nyo yan? Ayan. So, yan nakalagay dyan. Ito Hindi muna yung part. Ang unang resolution pinadala sa akin, pareho lang. Ang pirma lang nagkaiba-iba. Ito yung una. Hindi. Yan ang pangalawa. Ito ang una. Hindi ata. Mali naman ako. Ito. Yan. Ito na. Yan may no part. Pangalawa, no part. Teka muna. Nagkamali tayo. Ito pala. Okay. Ilabas ko yung isang kopya, unang kopya pinadala sa akin na may pirma na Itong anomalya dito, na-sense kong anomalya. Itong decision, notice, resolution kung tawagin. Ang apila ko daw ay
walang inulit ko lang daw ang aking petition kaya dapat ibasura. Saan ba? Ay, dito. Hindi yan, hindi yan. Yan yung unang desisyon nila. Anyway, hindi ko makita-kita. Dali lang. So anyway, medyo natagalan ako. At least, ititirahin ko na lang dito. Tatanggalin ko lang ito. So ngayon, anyway, ang ipakita ko lang itong isa na nagpapakita, may nakita kayo na new part. Gusto palabasin ni Erwin Garcia at saka yung bagong commissioner na hindi sila sumali sa Ayan Nakalagay, pirmado ni Garcia, pero may nakalagay no part. Pirmado naman ni Maria Norina Estangaro Casingal, pero nakalagay na no part. Pero yung unang pinadala nila sa akin na kopya ay may pirma sila lahat na walang nakalagay na no part. Bakit hindi nila nilagyan ng initial ang no part kung talagang hindi sila sumama sa pagdesisyon? 'Di ba? Nakakalungkot naman itong ganitong klaseng Comelec na meron tayo. So ito ang unang pinadala ng Mukan. Ayan. Da-download ko ang unang pinadala nilang ito. Pakita ko sa inyo yung unang pinadala nila na desisyon. Ito may no part. Kita nyo, no part. Ipakita ko lang. Nagsumulat ng no part. Ang isa din no part. Panay asol ang pagkasulat. Sino kayo sumulat yan? Tapos, sorry. Ito naman ang original na pinadala sa akin. Walang nakalagay na no part. Ang ibig mong sabihin, pag walang nakalagay na no part, ay pumirma po si Erwin Garcia at saka si Casingal na commissioner na sa desisyon na yan. Tingnan nyo. Nakalagay dyan George Erwin Garcia. Kita niyo cursor ko? May pirma siya. Ibig sabihin, may partisipasyon siya pagka-desisyon nito. Kasama rito si Maria Norina Estangaro Casingal. May partisipasyon silang dalawa. Pero bakit dito, binawi nila yan at pinadala ulit ito, yung isa na may nilagyan lang na no part. Anong ibig sabihin yan? Nagsisinungaling ako o nagsisinungaling si Erwin Garcia? Ito. Ito. Ito na. Yan. Yan po. Walang no part. Kita nyo, walang no part na nakasulat. Walang no part na nakasulat. Pero sa isa na pinakita ko sino, mayroon ng no part. Hindi ba ka bulastuga dyan? Ladies and gentlemen, pinapakita ko sa inyo to para malalaman ninyo kung gaano katindi ang paglalapastangan nitong Comelec sa ating bayan.
kayo, nilapastangan kayo. Si Bernardo Mendiola, good morning po, Kabunyog. Pastor Rodi Rabi. Lahat po kayo na nakikinig dito, please po, reply nyo po, forward ninyo at nagsusulisit po ako. Hindi ako nahiya manghingi sa inyo ng contribution kahit tag 100 o 500 o 1,000 ipadala nyo sa GCash ko. Para naman po, o sa GCash sa bank account ko, o di kaya sa PayPal ko, para naman matulungan nyo ako kasi ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal para makapagsampa ng bagong kaso ay 50,000 pesos po. Tapos may dagdag pa ko gastos sa mga papel at saka iba pa, mga another mga 100,000 pesos po kailangan ko dito. Yan po ang katotohanan sa Pilipinas na kung wala kang pera ay hindi ka makakakuha ng katarungan kasi sa pagsampa palabang ng reklamo ay may bayad na. Yan po ang pinakamatinding problema sa ating bayan. At magandang umaga po sa inyong lahat. 12:00 na po in punto.